Hey guys! Gusto kong magpasalamat sa iyong pagmamahal at pagsunod sa nilalaman ng channel. Salamat sa iyong suporta, mayroon kaming higit sa 350 na mga subscriber, at patuloy kaming mag-evolve. Salamat! Kung ang karera ng isang manlalaro ng NBA ay nagsisimula sa isang mahirap na simula, maaaring kailanganin niya ang pagbabago ng kapaligiran. Oo naman, gusto ng bawat club na panatilihin ang bawat manlalaro na kanilang pinili, hindi practical yon. Minsan ang isang manlalaro ay itinalaga sa isang squad na hindi angkop para sa kanya. Kailangan ba ng Orlando mag-Cole Anthony ng pagbabago ng tanawin? Ito ay naiisip. Nagpakita ng pangako si Anthony sa kanyang karera sa NBA. Kasabay nito, hindi nararamdaman ni Orlando ang kanyang permanenteng tirahan. Ang pangkat na ito ay barado ng mga natatanging kabataang talento. Ayon sa kamakailang mga ulat, maaaring si Anthony ang kakaibang tao. Ano ang dapat niyang susunod na hinto? Ang pagpunta sa tabi ng isang mahusay na karanasang playmaker ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Maaaring maglaro si Anthony sa kanyang lakas bilang isang hindi kinaugalian na point guard. At paano naman ang Los Angeles Lakers kasama si LeBron James? Nakatanggap ang Orlando Magic, G.F. Cam Reddish, G.F. Max Christie, 2024 ND round pick, sa pamamagitan ng LIC, 2027 ND round pick. Ang Los Angeles Lakers ay tumanggap ng G. Cole Anthony. At paano kung ang isang manlalaro ay nagbabago ng mga kapaligiran, ngunit hindi pa rin umuunlad? Paano kung makakuha sila ng isa pa? Kailangan nating sumuko sa isang manlalaro minsan, tama ba? Dapat ba nating itigil ito sa Cam Reddish? Hindi kami aabot ng ganoon kalayo. Noong nakaraang season, nasiyahan si Reddish ng mas malakas na pag-abot para sa Portland Trail Blazers kaysa sa kanyang buong karera. May chance pa siya. Ang orasan ay tumatatak. Kasabay nito, kailangan ni Reddish ng matagumpay na season o maaaring malagay sa alanganin ang kanyang karera. Ang Lakers ay maaaring isang perpektong akma para sa kanya. Sa katotohanan, ang pakikipaglaro kay James ay dapat tumulong sa sinumang batang manlalaro. Kung patuloy na unlad si Reddish ngayong season, maaaring gusto siyang panatilihin ng Lakers. At paano kung hindi siya? Ang Lakers ay maaaring makinabang mula sa isang shot-creating guard. Ang isang mabilis na sulyap sa kanilang roster ay nagsasabi ng marami. Si D'Angelo Russell ay isang mahuhusay na manlalaro, ngunit mas mahusay siya sa paglikha para sa iba kaysa sa paglikha para sa kanyang sarili. Si Gabe Vincent naman ay mas utility tatlo and guard. Si Anthony naman ay nakakakuha ng mga balde. Siya ay isang mahusay na handler ng bola na maaaring dumulas sa lane at gumawa ng mga layup. Magbibigay siya ng bagong dimensyon sa opensa ng team na ito. Kung magtagumpay siya kay James, maaaring malampasan niya ang ilan sa mga inefficiencies na sumakit sa kanya sa kabuuan ng kanyang Magic career. Salamat sa panonood. Kung gusto mo ang video, siguraduhin mag-subscribe sa channel at i-click ang bell icon upang maabisuhan kapag nag-post kami ng mga bagong video. Mga binibini at Ginoo. Ang potensyal na paglipat ni Buddy Hield mula sa Pacers ay lumilikha ng isang buzz, ngunit ang Lakers ay tila kapansin-pansing wala sa pag-uusap. Nagtatanong ito, bakit? Tiyak, ang Lakers ay maaaring makinabang mula sa pambihirang 3-point shooting ability ni Hield, isang kasanayang mas magagamit nila. Kapansin-pansin na mula nang makapasok sa liga, ilang piling shooters lang ang nakalampas kay Hield. Ang kanyang pagdaragdag sa roster ng Lakers ay hindi maikakailang magdadala ng pinahusay na spacing at gravitational pull na lubos na umakma kay LeBron James at Anthony Davis. Kaya, muli, bakit hindi mas maliwanag ang pagtugis kay Hield? Sa madaling salita, nakita ng Lakers ang kanilang mga sarili na kulang sa maipagbibiling asset. Bagamat maaaring may ilang antas ng interes, ang pagkabagabag ng mga pagpirma at pagpapalawig ngayong tag-araw ay nag-iwan sa kanila ng isang roster na hindi madaling mamaneuver, kahit man lang sa simula ng season.
Sa pamamagitan lamang ng isang maliit na bilang ng mga manlalaro na maaaring ipagpalit, karamihan sa kanila ay hindi mabubuhay na mga opsyon sa kalakalan, ang Lakers ay naharap sa mga hadlang. Ang sitwasyong ito ay nag-iiwan sa kanila ng mga draft na pinili at ilang hindi gaanong kilalang mga manlalaro, ngunit kahit na pinagsama, ito ay kulang sa mga tuntunin ng halaga ng kalakalan. Kaya, ang paggawa ng isang trade para kay Buddy Hield, kahit bilang isang taong pagrenta, ay nagpapakita ng malaking hamon. Gayunpaman, ang salaysay ay maaaring lumipat sa ika-15 ng Disyembre, kapag ang ilang mga manlalaro ng Lakers ay naging available para sa kalakalan. Kung ang Pacers ay hindi nakakakuha ng deal para kay Hield o kung ang kanyang potensyal na bagong koponan ay hindi tumingin sa kanya bilang isang angkop na akma, maaaring mayroong pagbubukas para sa Lakers. Gayunpaman, dahil sa maraming pangmatagalang kontrata ng Lakers, ang naturang hakbang ay nananatiling hindi malamang na walang karagdagang asset na nakatali sa mga manlalaro. Ang pagtuklas pa sa mga hypothetical ay humahantong sa atin sa isang komplikadong landas. Sa esensya, hindi nakaposisyon ang Lakers para makipaglaban para kay Buddy Hield ngayong season. Dapat pansinin ang kabalintunaan sa muling pagpasok ni Hield sa trade market, habang ang Lakers ay nananatiling isang hindi malamang na opsyon. Salamat sa pagtutok. Kung nasiyahan ka sa video na ito, tandaan na mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para sa mga update sa aming pinakabagong nilalaman.